ganon kabilis. Ito from my own point of view as a lawyer. Hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Gagawa ka ng kaso, may susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo nilakad yung kaso. Hindi ba mas maganda na kompletohin lahat ng ebidensya at kompleto na, nagkaroon na ng case build-up at sigurado masasampa sa korte? Hindi ba mas maganda nating hintayin yon? At doon sa mga magra-rally sa November 13, nadinig na po tayo ng Pangulo. Lahat po tayo dito. Ayaw po natin ng korupsyon. Nadinig na po tayo. Hindi pa kaya mas maganda na lahat na lang tayo magtulong-tulungan para iangat na ngayon yung ekonomiya habang busy na po ang ICI sa pag-iimbestiga at sa pagkanilang pagrekomenda kung sino ang dapat kasuhan. Kasi ginawa nga ito ng Pangulo. Ang Pangulo mismo ang nag-open ng mata natin eh. Siya yung nagbigay ng listahan ng 15 contractors. Yes! Kumbaga, kung hindi kay Pangulo, mabubuksan ba yung mata natin at yung tenga natin patungkol dito? Eh parang tinago ito nung nakaraang administrasyon eh. Wala naman nakitang ganitong kalaki at walang napa-freeze ng asset. Kikita naman ng tao na mabilis naman ang kilos eh. So hintayin lang po natin kasi hindi po ito tulad ng tukhang na kahit wala pang mga ebidensya, napatay na yung pinaghihinalaan. So hayaan natin yung due process na umandar. Hindi pwedeng madaliin lahat ito.